Alright. Sa mapagpaalang gabi po sa ating lahat. O po inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay nagbabalik sa atin pong live broadcast. At isang karangalan po sa inyong abang lingkod ngayong gabi na tayo po ay makapag-aral muli ng salita ng Panginoon. And of course, gaya po ng ating nakalagay sa ating Facebook page, ang atin pong aaralin ngayong gabi ay ang topic po ng outer darkness, na ito po ay impyerno. Outer darkness is hell. At sasagutin po natin ang tanong ngayong gabi kung bakit ay tinuturing na impyerno itong outer darkness na matatagpuan po sa Book of Matthew. Okay, so sa ating pong pag-uumpisa, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let's go to the Lord in prayer. Most gracious and loving Father, Lord, marami pong salamat ngayong gabi sa isa na namang pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na magkaroon po kami ng maayos na signal upang maging clear po itong aming live ngayong gabi. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na manunood at makikinig ng pag-aaral ngayong gabi, at bigyan niyo po ng katalinuhan na inyong abang lingkod sa pag-aaral po ng talata at mga verses na aming tatalakayin ngayong gabi. Salamat po sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, medyo matagal-tagal ho tayo bago nakabalik sa ating live dahil naging busy tayo. But tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron na ho tayong opportunity na makapag-live ngayong gabing ito. And so hindi na ho tayo magtatagal sa mga makakapasok po dyan at makakahabol sa ating broadcast. Welcome po kayo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. So ang topic po natin ngayong gabi ay ang outer darkness is hell. So yan po ang ating topic. So itong outer darkness, mga kapatid, ay matatagpuan po sa mga talata sa Book of Matthew. At 3 beses lang po ito nabanggit. So matatagpuan po yan sa Matthew chapter 8, chapter 22, and then Matthew chapter 25. So babasahin ko po ang Matthew chapter 8 verse 10 to 12. So ganito po ang sinabi ng salita ng Panginoon. When Jesus heard of it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you that I have not found so great faith, no, not in Israel. Verse 11, And I say unto you that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac in the kingdom of heaven. 12, But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So napakahalaga po ng mga talatang ito. Ang salitang outer darkness ay kaakibat po or incorporate po ito sa weeping and gnashing of teeth. Welcome po natin ngayong gabi, Brother John Honota. Ayan, salamat po sa inyong panunood. Isa pa pong talata na matatagpuan ang salitang outer darkness ay sa Matthew 22 verse 13. Then said the king to the servant, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ito naman pong Matthew 22 ay, ang context po nito ay merong marriage supper. At nung pumasok yung king, meron siya nakita na walang wedding garment. Isang tao na walang wedding garment na tinawag niyang friend. At dahil wala itong wedding garment, itinapon po siya sa outer darkness. At doon sa outer darkness na yon, merong weeping and gnashing of teeth. So pangalawang verse na po yon na nabanggit ang outer darkness,
At lahat ng verse na ito ay meron pong weeping and gnashing of teeth. Ang pangatlong talata na matatagpuan po ang outer darkness ay sa Matthew 25 and verse number 30. Ganito po ang sinabi ng talata. Patungkol naman po ito sa unprofitable servant, And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So ito naman pong Matthew 25 ay patungkol po ito sa talent, Patungkol po ito sa servant na binigyan ng 1 talent na hindi niya winork out yung talent na yon. Itong servant po na ito sa Matthew 25, kilala niya ang kanyang Lord. At yung Lord naman ay kilala niya yung servant niya. His own servant. Pagmamay-ari ng Lord, yung servant po sa Matthew 25:30. So marami po ang mga view at mga pagkakaunawa, explanation, exposition nitong outer darkness na ito. Okay? Pero tayo ho ay meron ho tayong malinaw at distinct na view patungkol po dito. I believe, personally ako po, I believe that outer darkness is hell. Kaso lang mga kapatid, ang impyerno po ay may 3 bahagi. Okay? Meron pong 3 chambers ang impyerno. Kahit na pag-aralan mo yan sa Old Testament, hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus, merong 3 chamber ang underworld, o impyerno. So, outer darkness is hell. Una pong reason, because it is a place of weeping and gnashing of teeth. Gayon pa man, ang outer darkness po ay impyerno, pero kinaklarify po natin, ang impyerno po ay mayroong 3 bahagi. Okay, ayon sa Luke 16. Nandoon po yung Abraham's bosom. Sa gitna po ay merong Great Gulf Fix. At sa kabila naman, nandoon po yung kinaroroonan ng rich man. Okay, Luke 16, verse 19 to 23. Outer darkness is a doctrine taught by Jesus Himself. So yan po ang dapat nating tandaan mga kapatid. Ito pong outer darkness, isa po itong doktrina, na mismong ang Panginoong Hesus ang nagturo. At ito po ay binanggit in the book of Matthew. At itong outer darkness ito meron pong 3 magkakaibang subjects. Okay, yung unang subject ay yung faithless children of the kingdom that will sit with Abraham and Jacob in the kingdom. Pangalawa is yung friend without wedding garment na makakapasok sa marriage supper of the Lamb. Pangatlo, yung unprofitable servant na pinagkatiwalaan ng Lord ng 1 talent pero hindi niya winor out. Hindi siya nagkaroon ng profit. Tinapon sa outer darkness. Now ngayon, ito po yung mahalaga, 3 magkakaibang subject sa 3 magkakaibang event. Kailangan meron pong 3 magkakaibang kahulugan yan. Kaya dito po nagkakatalo, ang mga nagtuturo, nag-i-explain nitong outer darkness na ito. Tayo po, personally, tayo ay naniniwala na ang outer darkness na ito ay impyerno. Ang 3 outer darkness na ito ay ang 3 bahagi ng impyerno. Okay? So sana maliwanag yan sa mga kapanood po ng ating live at sa mga magko-comment. Outer darkness is incorporated with the weeping and gnashing of teeth. So yun, mahalaga po, tatandaan natin yan. Outer darkness is a place. Ito po ay isang lugar of weeping and gnashing of teeth. Alam mo ba na
Ang outer darkness ay isang literal na lugar. Okay? Kasi ang impyerno po ay isang literal na lugar. Hindi po ito state of being. Paano ko po nalaman na ito po ay hindi state of being? Dahil ang sabi po, sa lahat ng talata, sa Matthew 8, Matthew 22, Matthew 25, ito po ay sinabing cast into. Itapon siya doon. So hindi siya pwedeng maging hindi po pwedeng maging state of being. Kasi lugar, preposition, into. So isang lugar yan. Okay, welcome po natin si Reynold Ang. Okay, so salamat po sa inyong pagpunta, ano? Okay, so meron tayong comment. Si Jesus Christ ang nagturo sa mga Jews, hindi yan applicable sa mga Hintil. Okay, so isang comment po yan. Explain mo yan, kapatid. Okay, so itong tatlong talata ng Matthew 8, Matthew 22, and Matthew 25. So ito raw ay hindi applicable sa mga Hintil. So hahanapan mo yan ng reference, yung statement, ano? So yun, problema mo yan, Sir Reynold Ang. So hanapan mo ng reference yung sinasabi mo. Okay? So tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Why outer darkness is hell? So una pong dahilan, because it is a place of weeping and gnashing of teeth. Scriptures with weeping and gnashing of teeth. So tingnan po natin yung mga talata sa Bible na meron pong weeping and gnashing of teeth. So ito po yon, Matthew 8 verse 12. But the children of the kingdom shall be cast into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Una po yan. Pangalawang talata, Matthew 13 verse 42. And shall cast them into a furnace of fire. There shall be weeping and gnashing of teeth. So ayan po, ano? Kapag inaral mo itong mga talatang ito na merong weeping and gnashing of teeth, malalaman mo na ito ay tumutukoy sa hell. Okay? Pero yung impyerno po ay mayroong tatlong chambers. Tandaan mo yan. Where the rich man is, the great gold fix, and the Abraham's bosom. So tatlo po ang bahagi ng impyerno. Kapalagan, tandaan mo yan. Matthew 22 verse 13, isa pa pong talata na merong weeping and gnashing of teeth. Then said the king to the servant, bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So ito pong subject ng Matthew 22 isang tao o isang person ito na tinawag na friend. So hindi po ito general, ito po ay specific, singular person na nakapasok po sa marriage supper of the Lamb na walang wedding garment. Okay? At itinapon po siya sa outer darkness. So magkaibang subject. Yung unang subject children of the kingdom, the faithless children of the kingdom. Pangalawang subject ito pong friend without wedding garment. Okay, so mahalaga po, natandaan natin yan, ano? Next is yung Matthew 24 verse 51. Sabi po dyan, and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. So ito pong Matthew 24 verse 51 ay patungkol naman po ito sa isang wicked, evil servant. Okay? So meron ng magkakaibang view sa mga servant. Meron pong grupo na ang paniniwala nila sa servant na ito, maging yung servant sa Matthew 25 unsaved. Okay? Pero tayo po, pag tiningnan natin yung content, yung specification ng servant,
save po. Bakit ko po nasabi? Matthew 24 verse 51. Sabi po dyan, blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over his goods. Ang pinag-uusapan po rewards mga kapatid. Nung servant. But if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken. The Lord of that servant shall come in the day when he looketh not for him, and in an hour when he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrite. There shall be weeping and gnashing of teeth. So marami po ang mga nagtuturo na ito ay unsaved. Pero ito po ay servant. Alam mo ba kung sino yung Lord na inaantay nilang babalik? Yan ay ang Panginoong Hesus. I don't know po sa mga nag-aaral kung bakit para daw ito sa Hudyo lang at hindi daw applicable sa mga Gentiles. So saan mo nakuha yung idea na yan na para lang yan sa mga Hudyo at hindi applicable sa mga Gentiles? So kasi po tayo ay naniniwala na ang totoong rightly dividing the word of truth ay tumatanggap ng tinatawag na cross-examination or cross-checking. Yun po ang paano i-check yung tamang division, ano? Kailangan i-ano mo siya, i-check mo siya gamit yung multiplication. When you multiply the quotient with the divisor, okay, lalabas po yung dividend. Okay, so ganun po nag-check. Kaya hindi porket sinabi mo yan, tama na yan. Kaya kailangan po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, isa pang talata mga kapatid, dito po sa Matthew 25. Okay, ito na. Ito po yung pinaka-controversial na talata. Ito yung ginagawa ng alibay nung mga naniniwala na ito ay para sa mga Hudyo lang. Siguro may ginagawa silang kalokohan sa paglilingkod sa Panginoon, kaya takot sila dito. Okay, so delikado ka kaibigan. Ito pong Matthew 25 ay parable of the talent. Okay, sabi nga ng aking kaibigan noon na nagla-live din, yung pagkakakilala mo sa servant, depende yan sa pagkakakilala mo sa Lord. Okay? Alam mo ba na yung Lord dito sa Matthew 25 ay may divinity? Sinasambang Lord na muling babalik at maniningil sa kanyang mga servant na pinagkatiwalaan niya kung papaano nila ginastos yung kanilang mga talent. Okay, babasahin ko po Matthew 25 verse 30. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. When the Son of Man shall come in his glory, in all his holy angels with him, then he shall sit upon the throne of his glory. Pag binasa mo yan pababa, patungkol na yan sa Battle of Armageddon, the second coming part 2. Yung verse 32 ay patungkol na po sa judgment of the living nation. Itong 30 pabalik galing po sa verse 26 ng Matthew 25. I am reading Matthew 25 verse 26. Sabi po rito, his Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and gave it unto him which had 10 talents. For
unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away, even that which he had. Alam mo ba na itong mga talatang ito itong servant na ito kilala niya yung kanyang Lord, at yung Lord kilala niya yung servant niya, at yung Lord na ito ay hindi lang basta-bastang a man traveling into a far country. Ayon po sa verse 24, itong Lord na ito ay may divinity. Kung tinitingnan mo yung Bible mo. Then he which had received 1 talent came and said, Lord, capital L-O-R-D. Sino po yung Lord na babalik at maniningil? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. 2 Corinthians 5 verse 10, babalik po ang Panginoong Hesus sa rapture at magkakaroon ng judgment seat. Lahat ng mga ligtas ay haharap sa Kanya, naglingkod man o hindi, profitable man o unprofitable, haharap sa paghuhukom. Yun ang paghandaan mo, kaibigan. Dahil baka dito ka sa outer darkness ng mga unprofitable servant, kung ikaw ay ligtas, baka dito itapon. So maliwanag po na ang view natin, ang view ko po sa outer darkness ay tatlo po ang outer darkness, at ang outer darkness na ito ay ang tatlong bahagi po ng impyerno. Okay? So I agree, those who say outer darkness is hell, agree po tayo dyan. Pero kinaklarify po natin na ang tatlong outer darkness na ito ay siyang tatlong bahagi po ng impyerno. Even the Old Testament, mga kapatid, tatlo na po ang chambers of hell. I don't know kung naaral nyo po yan, kung hindi mo alam yung katotohanan na yan, na meron palang tatlong chambers ang underworld. Siguro napakalayo pa ng iyong mga pag-aaral, at siguro magaling ka lang sa comment, pero hindi ka marunong mag-aral ng salita ng Diyos. I don't know. Pero ikaw yan, kaibigan, kapatid. So, ito pong outer darkness, uulitin ko po, this is hell. But the three outer darkness, Matthew chapter 8, Matthew chapter 22, and Matthew chapter 25, magkaiba po ang subject, magkaiba po ang context, magkaiba po ang event. So hindi pwedeng magkakaroon lang po ito ng iisang meaning. Halimbawa, Matthew chapter 8. Paano mo masasabi na yan ay para sa Hudyo lang? Okay? Matthew 22. Paano mo masasabi na yan ay para sa Hudyo lang? Yung account dyan nagkaroon ng marriage supper. Okay? At merong isang friend na walang wedding garment nakapasok. Okay? Matthew 25, servant, nakilala ng Lord, at yung Lord kilala ng servant. Nagkaroon ng paniningil doon sa ipinagkatiwala. Now ngayon, pwede kang makalusot dito sa Matthew chapter 8, Matthew 22, at saka Matthew 25. So gagawin mo, gagawa kang hilan. Ngayon, yung hahanapin natin sa mga nagsasabi na ang outer darkness na ito ay hindi applicable sa mga Gentiles. Okay? So, hanapin mo yung outer darkness, tapos hanapin mo yung Gentiles at ka-Jews. Tatlo lang po ang verse na may outer darkness. Okay? Pag binasa mo yung tatlong yan, kahit na tumambling-tumbling ka pa, hindi mo mapapatunayan yan na hindi yan applicable sa mga Hintil, at sa Hudyo lang yan applicable. I don't know kung paano mo ginawa yung pag-aaral na yan. Kaya excited ako marinig po ang view na yan, mga kapatid. Dahil siguradong maraming alibay dyan. Tayo po, clear po yung ating pagbibigay ng ating view. Wala tayong tinatago. Okay? Tayo po ay naniniwala sa dispensation. Okay? Naniniwala po tayo sa pre-trib rapture.
tayo po ay premillennialist. Okay? Tayo po ay naniniwala sa eternal security. Okay? Itong outer darkness ay hindi po losing of salvation. Ito po ay losing of reward. Okay? So, pinapaliwanag po natin yan para kayo po na mga nagdadala dyan sa social media at sa mga comments natin, alam nyo yung view natin, ano? At hindi ho tayo napaparatangan ng hindi naman natin pananampalataya. So, bukas po, pangalawang reason kung bakit ang outer darkness ay impyerno. So, unang reason pa lang po yan. Outer darkness is hell because it is a place of weeping and gnashing teeth. Lahat po ng talata na may weeping and gnashing of teeth na matatagpuan po ninyo sa inyong Bible, palagi po yung ang context, yung pinag-uusapan impyerno. Okay? At ang impyerno po, pag inaral ninyo, bigyan ko na po kayo ng background, ano? In the Old Testament, malapit na po tayo magtapos, ay yaan po ay underworld. Okay, yung salitang hell, galing po yan sa Hebrew word na Sheol or underworld in the Old Testament. In the Old Testament, matatalakay din po natin ito, pinapaunahan ko na po kayo. Tatlo po ang translation nitong underworld na ito. Grave, pit, and hell. So, tumpak po yan. Grave, kung saan napupunta yung mga ligtas, mga nananampalataya, katulad po nila Abraham, Jacob, Isaac, David, the heroes of faith, the book of Hebrews, dito po sila napupunta sa grave. Underworld din po ito. Katabi lang po ito ng impyerno. Ito po yung paradise. Ito po yung Abraham's bosom. Ito po yung Sheol, translated to grave, maligtas. Ito naman po sa gitna pit. Ito po yung bottomless pit, great gulfix, or hell, tartaro ng mga fallen angels. Yung kabila naman po, impyerno na may apoy. Ito po yung tinatawag na hell with flame, where the rich man is. So, tatlo po ang bahagi ng impyerno, even in the Old Testament, hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus. At pag inaral mo sa eschatology, hanggang sa Great White Throne Judgment, meron pa rin pong gamit itong tatlong bahagi ng impyernong ito. In the heart of the earth po ito. And so, kaya kahit na marami po ang nagbabash sa atin, yung iba po na dating naniniwala na ang outer darkness ay lake of fire, yun po ay hindi pwede. Okay? Kaya ho sila bumabaliktad sa kanilang pananampalataya, talagang hindi naman talaga nila alam at hindi talaga nila inaral. Okay? Kung inaral man nila, hindi ho nila na dig deeper. Okay? Tayo po, maliwanag po sa atin ang outer darkness, maging sa mga members po natin. Ayan, welcome po, Ma'am Nin Fatragico. Marami pong salamat. And Text Scholar. Ayan, so meron na akong nagtanong, paano mo nalaman na hindi applicable? Yun. Kasi hindi ho po pwede na bibigay ka ng statement na wala kang patunay. Wala pong private interpretation, mga kapatid, ang Bible. So, kung naniniwala ka na ang outer darkness ay hindi applicable sa mga hintel, kundi sa mga Hudyo lang, patunayan mo. Ganyan lang yan. Paano mo inaral? Paano mo nasabi? Ano yung mga talata? Ano yung mga patunay na hindi nga applicable sa mga hintel? Kasi ang pagkakaalam ko, grace and truth came by Jesus Christ. Nung si Jesus Christ po ay ipinanganak, age of grace na yon. At yung age of grace na yan ay nagsisimula yan sa AD 1, where Jesus was born.
Etong Matthew chapter 8, malaki na po si Jesus Christ dyan. Nagtuturo na nga ang Panginoong Yesus dyan eh. Matthew 22, aba, malapit na siyang dyan, hulihin. Matthew 25, naku, nalalapit na ang kanyang katapusan. Pagdating sa Matthew 26, Matthew 27, ipinako na siya. Pagkadating ng Matthew 27, kinuha niya na yung mga Old Testament saints. 'Di ba? Kaya isipin mo 'yan. Paano mo 'yan i-reconcile? Okay? So problema mo 'yan kung 'yan ang pananampalataya mo, kaibigan. So 'yun po mga kapatid, ang ating lesson. Outer darkness is hell. So madali lang, maiksi lang po ang ating live. So gawin nating 30 minutes lang para hindi masyadong matagal. Bukas ho ulit. So outer darkness is hell, number 1, because it is a place of weeping and gnashing of teeth. Bukas po ay a place of the wicked. So yan po ang magiging topic natin. Maraming salamat po mga kapatid. At pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos, amang banal, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa ganito. Pagpalain po ninyo at i-bless ang aming naaral na mga salita po ninyo, Panginoon. Lord, I pray na maging bukas po ang puso't isipan ng mga manunood at makikinig po ng live na ito. Makatulong po sa kanilang pag-aaral at makita po nila na meron pong accountability ang mga servant na pinagkalooban ng mga talents. At darating po ang judgment seat na kayo po ay maniningil kung papaano po namin ginamit ang mga buhay namin na inyong pinagkaloob po habang kami ay nandito sa lupa. Dalayan ko, Panginoon, na ito po ay pumukaw sa mga puso't isipan ng mga pasaway ng mga mananampalataya at na sila po ay tumalikod sa kasalanan na kanilang ginagawa at maging matapat po na lingkod ninyo. Dalayan ko, Panginoon, gamitin po ninyo itong live broadcast at ang inyong abang lingkod sa isang mithiin na magkaroon po ng seryosong paglilingkod, faithful na paglilingkod ang inyong mga anak. Dalayan ko, Panginoon, kayo pamang nasa amin, bigyan niyo po kami ng magandang pahinga ngayong bi at prepare ang aming taon, kaluluwa, isipan at puso upang ambahin kayo bukas po ng umaga. Kaya po salamat, Panginoon, pagpalain niyong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. Welcome natin Sir Preach John Gilisanga. Maraming pong salamat. So bago ho tayo mag-close at mamaalam sa inyo ng buo, bukas po a place of the wicked. Alam nyo po ba na meron pong tatlong wicked? Okay? Wicked na unbeliever, wicked na servant, at meron pong wicked angels or demons. Kasama po ng kanilang pinakahari na yung the wicked one. Okay? Kapag inaral mo yung tatlong wicked na yan, meron niyang chambers bawat isa. Okay? Yan po ang tatakayin natin bukas. Kaya sana po yung mga nagsasabi na ito ay para lang sa mga Hudyo at hindi applicable sa mga Gentile, ay makapaglabas po sila ng kung paano nila inaral ano yung mga patunay. Kasi tayo po ay willing naman na makinig. Willing po tayo. Nung tayo ay nagla-live pa, marami talagang nagsisilabasan ng mga view, mga kapatid. And so mayroon ho tayong mga lectures, mayroon tayong mga pagtuturo na ginagawa. Kaya bumalik ho tayo sa live dahil parang dumadami na po yung mga iba pang mga nagtuturo at yung iba po ay bumaliktad na. Okay, so kaya kailangan ho natin bumalik ulit para mas lalo ho itong lumiwanag sa atin. Kung so happen lang na meron lang ho silang pagkakataon na makinig, this outer darkness doctrine of losing of reward, not losing of salvation, ito po ang magre-reconcile ng lahat ng mga doubts. Kagaya po nung iba, nagkakaroon po sila ng issue doon sa losing of salvation. Yung
mga issue ng work out your own salvation, yung cast away, yung merong mawawala, the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, yung mga ganyan. Ito pong outer darkness na ito yung magre-reconcile. Kaso lang, imbes na pakinggan nila ito, hindi ho nila binubuksan yung kanilang puso at isipan. Kasi gusto nilang patunayan na yung lahat ng ligtas, pagdating sa judgment seat, kahit na pasaway, may reward at makakapasok sa millennial kingdom. Yun lang talaga yung gusto nilang patunayan. Kaya naglalabas po sila ng mga paratang sa atin na nagtuturo na daw tayo ng losing of salvation, yung mga ganon. By works na daw ang kaligtasan natin. Yun po ay mga maling paratang, ano. Kaya bumalik tayo sa live, mga kapatid, para linawin natin yung ating panig. So tayo po ay naniniwala sa eternal security. Tayo po ay naniniwala na hindi na lulus ang salvation, pero pwede mong mawala yung reward mo, yung crown. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Yun kasi ang pwede mawala. Kung magkakaroon ka lang ng reward kahit na pasaway ka, di ituro nyo sa church. Diba? Sabihin nyo sa mga miyembro nyo na kahit na langgero sila, may reward pa rin sila, kaya ituloy lang nila yung ginagawa nila. Kahit na backslider sila, ituloy lang nila yung ginagawa nila kasi may reward naman sila. Kaya mo bang ituro yan sa church mo? Sigurado hindi mo yan kayang ituro, pero yan ang ipinapalabas mo sa katuruan ng alibay na yan. Para lang sa mga Hudyo, hindi applicable sa mga Gentiles. And kapag napanood mo pala ito, yung sinasabi mong ang outer darkness ay para lang sa mga Hudyo at hindi applicable sa mga Gentiles, pwede maglabas ka ng study ng mga ano pa yung mga bahagi ng Bible na parang sa mga Hudyo at hindi applicable sa mga Gentiles. Kasi ang alam ko, nung pumasok na yung church age, there is neither Jew, there is neither bound, but we are all one in Christ. Wala na pong pagkakaiba pagdating sa church age, pagdating sa church. Kapag address na po ang church, wala nang Hudyo-Hudyo, wala nang hintil-hintil. We are all one in Christ. Ko lang kung nabasa mo yung talatang yan. Yun ang pwede na maging contradiction dyan sa pag-aaral ninyo. Kasi naitatag po yung church, Matthew 16:18. Lumabas po yung servant unprofitable, Matthew 25. Naitatag na yung church. Upon this rock I will build my church, Matthew 16:18. Kung sinasabi nyo para yan sa Hudyo, yun ang dapat nyong i-reconcile. Church na po. Meron ng church. Okay? Kaya yan ang magiging problema ninyo. Doon po sa Matthew chapter 8, makakalusot kayo. Okay, makakalusot ka doon. Kasi hindi pa itinatag yung church doon. Pero pagdating sa Matthew 22, hindi ka na makakalusot doon. Kasi naitatag na Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. So yan ang magiging problema mo. Kaya hindi ko matatanggap yung for the Jews only na yan. So sana makarating ito sa inyo, at I will be glad and I will be happy kung maglalabas po kayo ng pag-aaral ninyo. Kasi ako po'y naniniwala that the content, the context, and the cross-reference should not give contradiction to your study. Kung hindi mo yan naintindihan, medyo mahina ka sa hermeneutics mo. The content, the context, and the cross-reference
should not contradict each other. Yung content, yung nilalaman ng verse. Yung context, yung pinag-uusapan ng storya. Yung cross-reference, yung katulad ng mga subjects and reference from the Word of God. Kailangan hindi mo mai-conflict yan, kasi pag magka-conflict yan, ibig sabihin, mali yung division mo ng salita ng Panginoon. So yun po yun mga kapatid. Tayo ho, meron tayong pag-aaral sa biblical hermeneutics, sa eschatology, yung paano natin ni-reconcile yung mga fundamentals of faith. Okay, alam mo ba na ang pananampalataya na ang outer darkness is hell ay nakasulat po sa mga Christian literature ng mga naunang Kristiyano? Hanapin nyo sa mga Christian literature. Nandyan yan nakasulat. That outer darkness is hell. Agree ho tayo doon. Kaso lang, tayo ho ay may specific na pananampalataya na ang tatlong outer darkness ay ang tatlong bahagi po ng literal hell. Yun lang po ang aming talagang gustong ipakita sa inyo. At lahat ng mga walang reward mapupunta po sa outer darkness na dating paradise, na na-rapture na, yung lugar na yon na Abraham's bosom ay wala ng laman, full of darkness. So kaya tinawag na outer darkness. Ito namang sa gitna, a chain under darkness po ito, yung mga angels, na fallen angels, Jude 1:6. Outer darkness na ito. Genesis chapter 6 pa lang. Ito namang impyerno, pastor, bakit yan tinawag na outer darkness? Kasi simula po nung na-rapture na yung paradise, naging empty na po itong lugar na ito. Itong Abraham's bosom, wala nang light doon, wala nang ilaw, wala nang liwanag kasi nandun na sa third heaven. Matthew 27:51 to 53 po yan. Kaya, itong tatlong bahagi ito ng impyerno ay naging outer darkness na after Christ's resurrection. Okay, meron ho tayong pag-aaral pa ng mga subject na sinasabi natin. So, salamat po sa inyong panunood. Text Scholar, Biblical Hermeneutics 101, Coli Ignacio. Ayan, salamat. At kita-kita po tayo ulit bukas, the same time, 8:30 to 9, ang ating live. Kaya, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang gabi and God bless us all.